Napag-usapan natin ang patungkol sa double check na ginawa nitong si Shell Sensei kung saan ay inireserve niya nga itong si Chloe Obert para itrap itong si Michael. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So dahil nga sa exposure nitong si Rimuru sa may time stop nitong si Michael, may chance na makagalaw na rin siya dito dahil nasimulan na itong i-analyze nitong si Shell Sensei. Ito ay isang overpowered na ability na magbibigay ng malaking boost sa may strength nitong si Rimuru. Sabi ni Shell Sensei mabuti na lang daw at merong time stop na ability itong si Michael. Kaya napatanong itong si Rimuru dito na bakit daw. Kaya nagreply itong si Shell sa kanya na kaunti lang daw kasi ang mga individuals na kayang mag-activate nitong ability na ito. Ito daw ay isang napaka-valuable na experience. Mahirap pala i-activate itong time stop at ito ay nagko-consume ng mataas na amount ng Magicules. Pero hindi problema ang Magicules para kay Michael, kaya kaya niya itong i-sustain for a long period of time. At sapat itong time na ito para fully na mai-analyze ito nitong si Shell Sensei. Gusto na rin nitong si Rimuru na mai-acquire itong ability na ito dahil kapag nakagalaw na daw siya dito ay hindi na siya kayang lampasuhin na mga capable nga na gumalaw sa may suspended world. Kaya for now ay magre-rely muna siya kay Chloe dahil wala pa nga siyang kayang gawin. Kailangan niya lang daw na mag-intay at manood sa may mangyayaring battle. Nung dumating itong si Chloe ay hindi kumilos itong si Michael. Maaaring dahil cautious itong si Michael sa may appearance nitong hero. Pero after some time ay nakapag-decide na rin itong si Michael na itaas ang kanyang espada at tinitutok niya ito kay Chloe. Sabi ni Michael hindi daw siya makapaniwala dahil ang dami daw unexpected event na nangyari. Hindi niya daw in-expect na meron pang iba maliban sa kanilang dalawa ni Versailles dito ang kayang gumalaw sa may stop time. Ang ability daw kasi na ito ay kaya lang ng mga ultimate beings. Isa na daw sa mga ultimate beings na ito ay ang mga manas na katulad ng kanyang sarili. Kaya hindi niya daw alam kung paano nagagawa nitong babae na ito na ngayon ay kumilos sa may suspended na mundo. Nung ginamit nitong si Michael ang time na manas parang ginawa niya itong pain para magsalita itong si Chloe dito. Kasi pag nagdadaldal ito baka makapag-gather pa siya ng maraming info patungkol sa may identity nito. Nagreply naman itong si Chloe kay Michael na mahirap daw ba talagang gumalaw sa may suspended world kasi parang hindi naman daw. As a matter of fact hindi nga daw siya nahihirapan kumilos dito. Na-relieve dito itong si Rimuru kasi akala niya magpapaliwanag pa itong si Chloe dahil sa may trick nitong si Michael sa kanya. Pero na-realize dito nitong si Rimuru na itong si Chloe nga daw pala ay isa ring magaling na warrior. Marami na daw ang pinagdaanan nito ng mga journeys at all throughout those journeys nagawa nito makapag-reign as the strongest hero. Tsaka meron din naman daw itong si Chloe na isang manas. Ito na nga itong si Chronoa kaya hindi daw nila dito kailangan na mag-alala pa. Ibang-iba daw itong si Chloe ngayon compared sa may Chloe na kanyang kakilala. Yung Chloe na isang maliit na batang babae na student niya. Medyo na-triggered naman itong si Michael sa may response nitong si Chloe. Kaya sabi ni Michael manahimik daw itong si Chloe. Tumigil daw ito sa may kayabangan niya. Pero meron daw siyang itatanong dito. Paano daw nawala ang Hope King Sariel sa kanya? Napag-usapan na natin nung una na itong si Chloe nga ang user ng Angelic series na ultimate skill. Itong skill na ito ang Hope King Sariel. At dahil dito nahirapan ang side nitong sila Rimuru dati dahil kinailangan nila na labanan nitong si Chloe. Pero successfully naman itong si Chloe na natanggal ang Angelic series skill sa kanya. Kaya nagtataka itong si Michael kung bakit ngayon hindi niya na mapasunod ito. Kasi dahil sa Angelic series skill nitong si Chloe dati para naging tuta siya nitong si Michael na handang sundin ang lahat ng ibibigay sa kanya na order. Nung nagulat itong si Michael at nagtanong ito may na-realized itong si Rimuru na confirmed nga daw. Kaya daw i-identify nitong si Michael kung sino-sino ang mga users ng kanyang Angelic skill series. Medyo na-disappoint naman itong si Shell Sensei kasi hindi niya daw natulungan itong si Chloe sa pagtanggal ng Angelic series skill nito. Nagawa nga kasi ni Chloe na mag-isa na tanggalin ang Angelic series na kumokontrol sa kanya. Gusto rin ata nitong si Shell Sensei na paglaruan ang mga skills nitong hero na ito. Kaya gusto niya na tumulong sana sa pagtanggal ng Hope King Sariel. So sumagot itong si Chloe sa tanong kanina sa kanya nitong si Michael na kung bakit wala na nga sa kanya ang Hope King Sariel. Ang sagot nitong si Chloe kay Michael wala naman daw siyang obligasyon na ipaliwanag kay
kay Michael kung paano ito nawala sa kanya. Kaya nag-reply itong si Michael dito na kung ganun daw ay kailangan niya daw na i-eliminate na rin ngayon itong si Chloe dito. Sumagot rin naman itong si Chloe sa kanya na ganun din daw ang gagawin niya. Pagsisisihin niya daw itong si Michael dahil ginawa daw siya nitong kalaban. After that conversation ay nagsimula na itong battle nitong dalawa. Napakalala nitong battle na ito. Ang palitan ng kanilang mga sword attacks ay talagang to the next level. Habang pinapanood nitong si Rimuru itong battle na ito ay napansin niya na ang conversation at speed of vision daw pala dito ay may constant na speed at ang speed na ito ay ang speed of light dahil wala na nga daw na mas mabilis pa dito. Kumbaga ay ito na yung pinakamabilis na speed na pwedeng mangyari pero parang nai-transcend pa daw ng speed ng information particles itong speed na ito kasi hindi daw bound by time and space ang information particles. Medyo complicated itong concept na ito para sa mga hindi familiar dito pero basically ito ang way nila para makagalaw sa may suspended world kasi ipinaliwanag nitong si Shell Sensei ng spiritual life form daw ay kailangan na mag-transform into information particles para makagalaw sa may suspended world na ito at kapag nakapag-transform ka na into an information particle may i-consider ka na isang digital life form kaya ang aim dito ngayon itong sila Rimuru maging isang digital life form na rin kasi that way hindi na sila bounded by time and space kaya hindi nagagana ang time stop sa kanya. Then tinanong nitong si Shell Sensei itong si Rimuru dito kung gagawin daw ba nila na fully operational ngayon ang kanilang emergency response mode kasi ito daw ang mag-evolve kay Lord Rimuru into a digital life form. And of course, sumang-ayon itong si Rimuru dito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.